I-recap nga pala mga lodi, kung hindi ka pa nakasubscribe, like, ay pinutin mo na yan. Isang estudyante ang umibig sa isang taong lobo. Pagkatapos magpakasal, nagsilang siya ng 2 lobo na sanggol. Ngunit kapag nagkasakit ang bata, hindi alam ng ina kung dapat ba niya itong dalhin sa klinika ng mga bata o isang ospital ng veterinaryo. Ang nakakalungkot pa ay ang kanyang lobo na asawa ay pumanaw ng hindi inaasahan. Itinuring na parang basura at itinapon sa truck ng basura. Umiyak man siya sa ulan, hindi niya makikita ang asawa sa huling pagkakataon. Kaya, sa edad na 20 lamang, naging single mother si Hana. Sa pagtingin sa natitirang larawan ng kanyang asawa, nagpasya siyang palakihin ang kanyang anak bilang isang tao. I can rest assured na ikaw ang magpapalaki sa mga bata. Huminto siya sa pag-aaral at huminto sa kanyang trabaho. Sa pag-asa sa maliit na ipon ng kanyang asawa, nahihirapan itong suportahan ang kanyang kasalukuyang buhay. Bagamat ito ang unang pagkakataon ni Hana na maging isang ina. Pero kahit anong hirap at pagod niya, kaya pa rin niyang magtiyaga. Pero tumatanda na si Ate Yuki at ang nakababatang kapatid na si Aim. Hindi sila magagawang maging lobo. Kung natuklasan ng mga tao, tiyak na dadalhin ito para sa pagsasaliksik. Ito ay palaging nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Gusto kong mamasyal, Yuki. Gusto kong mamasyal. Alam kong ikaw talaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang medyo naglalakad ay nakagat ni Yuki ang aso. Takot na takot si Hana. Bilisan mo, umalis ka na dito. Pagkatapos noon, nagpasya siyang huwag nang dalhin ang kanyang mga anak sa parke. Ngunit kapag dumilim, ang mga bata ay umaangal na parang lobo. Kaya naman pinagalitan ako ng mga kapitbahay. Inakala ng may-ari ng bahay na siya ay may alagang hayop kaya binalaan siya nito na kapag ginawa niya ito muli, siya ay paalisin. Ang pagpapatuloy ng ganito ay hindi ang paraan. Ang pagpapatuloy ng ganito ay hindi ang paraan. Ang mga inapo ng werewolf ay nakatadhana na hindi makatira sa mga lungsod ng tao. Ano ang plano ninyo sa hinaharap? Gusto mong maging isang tao o isang lobo? Gusto ni nanay na lumipat sa ibang lugar. Isang magandang lugar para sa kalayaang lumaki. Hindi nagtagal, gumawa ng desisyon si Hana. Upang ang kanyang mga anak ay magkaroon ng mas ligtas na sitwasyon sa pamumuhay, siya ay umuwi. Dinala siya ng broker sa isang lumang bahay na malayo. Ang lugar na ito ay nasa estado ng pagkasira at ang lahat ay mukhang sira-sira. Buti na lang may tubig at kuryente. Kung hindi ka natatakot sa pag-atake ng mabangis na hayop, maaari kang magtanim ng mga gulay upang maging sapat sa sarili. Ang pinaka-nakalulugod sa kanya ay ang radius ng ilang daang metro ay hindi nakatira. Kaya hindi na ako matatakot na mapag-alitan pa ng iba. Makikitang labis na nasisiyahan si Yuki sa lugar na ito. Tila napalaya ng dalaga ang kanyang kabanalan. Lubhang mausisa sa lahat ng bagay na natural. Pero kabaligtaran ni Aim. Ang batang lalaki ay natatakot sa mga insekto. Ang gusto ko lang ay bumalik sa syudad. Tinawanan lang ito ni Hana. Mabilis niyang sinimulan ang paglilinis at pag-aayos ng bahay. Maaaring gumuho ang sahig anumang oras. Para sa kisame, kailangan mo lamang gumamit ng puwersa upang alisin ang isang panel. Huwag mo nang banggitin ang tag-ulan. Lahat ng bagay na maaaring hawakan ng tubig ay inilalabas upang tumagas, ngunit hindi pa rin ito sapat. Pero sa kabutihang palad si Hana ay napakasipag. Napakabilis, nalinis ang bahay upang magmukhang dapat itong gawin. Hindi lang iyon, pumunta rin siya sa bayan para manghiram ng mga libro. Balak kong magtanim ng sarili kong gulay. Sa ganitong paraan makakatipid ka ng maraming pera. Ito ay isang kwento tungkol sa dalawang anak na lobo, sina Yuki at Aim. Ito ay isang sikreto na tayo lamang ang nakakaalam. Kung magiging lobo ka, lahat ay matatakot. Kaya talagang huwag maging lobo sa harap ng iba, alam mo. Alam ko. Pagkatapos magkwento sa kanyang anak, itinaas niya ang asarol sa bukid sa unang pagkakataon. Ngunit ang pagtatanim ng mga gulay ay nangangailangan din ng karanasan. Kahit sundin mo ang libro, mabibigo ka pa rin. Wala siyang choice kundi pumunta sa magsasaka malapit sa kanyang bahay para humingi ng tulong. Niyakap niya ang isang malaking bag ng mga nahulog na dahon. Sa ganitong paraan, mas maraming sustansya ang maaaring maidagdag sa lupa. Sinong mag-aakalang biglang papasok si Aim na umiiyak? Bakas sa mukha ng batang lalaki ang isang mabangis na pusa. Nagmamadaling nilinis ni Hana ang sugat ng anak. Pero tinawanan siya ni Yuki na nakaupo sa tabi niya. Sabi ng dalaga, dahil sa mahinang pagkatao ni niya. Nabuli siya. Kung ito ay baboy ramo, hindi ako matatakot. Nakakita ka na ba ng baboy ramo? Nakita ko rin ang mga unggoy at antelope.
Ngunit hindi sila nakakatakot sa lahat. Sa pamamagitan nito, palagi siyang nagtataka. Paano nga ba sa kalaunan ay lalaki ang mga batang lobo? Ang ganap na pagpunta sa paraan ng tao ay hindi gagana o hindi. Kaya't nagsimula siyang matutunan ang pag-uugali ng mga lobo. Dinala niya ang kanyang mga anak sa kagubatan upang palabasin ang kanyang pagkadyos. Mukha talagang lobo si Yuki. Kung ito ay isang makamandag na ahas o isang ligaw na manok. Wala pa ring pagtutol sa kanyang mga kamay. Hindi komportable si Aim habang nakaupo sa ilalim ng puno at humahagulgol. Bakit puro masasamang tao ang mga lobo sa kwento? Pinag-uusapan mo ang lobo sa aklat ng larawan. Ang lobo sa kwento ay laging Ang lobo sa kwento ay laging kinasusuklaman at pinapatay ng lahat. Ayokong maging lobo, pero gusto talaga ng nanay ko ang mga lobo. Kahit galit ang lahat sa kanya, kakampi pa rin ako ng lobo. Ang mga salitang ito ay medyo nagpakalma sa bata. Totoo yan kahit gaano pa karami ang pagkukulang mo. Sa mundong ito meron pa ring magmamahal sa'yo ng lubusan. Sa tulong ng isang tiyuhin, sa wakas ay umunlad ang taniman ni Hana. Nagsimula siya sa paghuhukay ng lupa. Huwag maglakas loob na huwag pansinin kahit isang segundo ang alinman sa mga tagubilin ng aking tiyuhin. Hindi nagtagal matapos ang gawaing paghahanda. May dalawa pang tiyuhin na nagturo sa kanya kung paano pumili at bumili ng mga punla. Kasabay nito, personal niyang ipinakita sa kanya ang kanyang mga tips sa pagtatanim ng mga gulay. Magdadala rin ng pataba ang mga babae. Kahit na lahat ng tao sa paligid ko ay mas matanda, ngunit ang kanilang sigasig at lay. Magdadala rin ng pataba ang mga babae. Kahit na lahat ng tao sa paligid ko ay mas matanda, ngunit ang kanilang sigasig at pagmamalasakit ay nagpaginhawa sa kanya. Ang sandaling iyon ng ani ay nagparamdam sa kanya na sulit ang lahat. Nagdala siya ng patatas para pasalamatan ang kanyang mga tiyuhin noong nakaraan. Ngunit ang lahat ay nagreklamo na ang kanilang mga bukid ay natapakan ng mga baboy ramo. Dahil sa sinabi niya, marami rin siyang inilabas na pabor. Matapos ang usapan ng lahat, natuklasan na ang bukid lamang ni Hana ang hindi nasira. Kaya nagpunta ang mga tao para tanungin siya kung ano ang kanyang sikreto. Siyempre alam niya ng malinaw sa kanyang puso. Walang hayop ang maglalakas loob na pumunta sa bahay ng lobo para sirain ang pagkain. Ngunit ang katotohanan na ang iyong anak ay isang lobo ay ganap na imposibleng sabihin. Maya-maya, nakahanap ang matanda na magdadala ng refrigerator para ibigay sa kanya. Parang nasa refrigerator din ang panahon isang gabi. Kinaumagahan ang lupa ay natatakpan ng nyebe. Ang sitwasyong ito ay gumising sa kabanalan ng lobo. Si Yuki at Aim ay nababaliw sa snow. Masiyahan sa paglalaro, ngunit ang magagandang bagay ay panandalian lamang. Habang nanghuhuli ng biktima si Aim, hindi sinasadyang nahulog siya sa malamig na glacier. Sa mabilis na pag-agos ng tubig, ang bata ay patuloy na humihingi ng tulong sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay unti-unting hamina at siya ay lumubog ng palalim sa tubig. Narinig ni Han, na nasa malapit, ang pagtawag ng kanyang anak at mabilis na tumakbo. Aim mom, aim me. Sa harap ng mga mata ni Yuki, naubos ang kanyang lakas. Tila itinaya ng dalaga ang kanyang buhay para kunin si Aim sa tubig. Niyakap niya ang kanyang anak na nalulungkot at umiyak. Pero sa kabutihang palad ay ayos na ang bata. Sang bata. Sinabi ng bata sa kanyang ina ang tungkol sa paghuli ng isda. Parang hindi niya namalayan ang nangyari kanina. Hindi na hinintay ni Hana na matapos ang anak at niyakap silang dalawa ng mahigpit. Ito ang pinaka-nakakatakot na naranasan niya sa buhay niya. Simula noon parang naging ibang tao na si Aim. Lumipas na ang taglamig at dumating na ang tagsibol. Lumaki na si Yuki. Naabot ko na rin ang edad ng pag-aaral kasama ang mga kaedad ko. Matapos ang walang katapusang panghihikayat, sa wakas ay pumayag ang kanyang ina na pasukin siya sa paaralan. Ngunit ang kinakailangan ay tiyak na hindi maging lobo sa harap ng iba. Kaya tinuruan din siya ng spell para hindi siya maging lobo. Habang papunta sa paaralan, palagi niyang binibigkas ang mantra na iyon. Ngunit nang pumasok siya sa paaralan, nakaharap niya ang isang grupo ng mga tao na hindi pa niya nakikilala. Hindi na nakahinga ang dalaga at nagsimulang mag-alala. Sa kabutihang palad, siya ay umangkop ng napakabilis. Sa loob lang ng ilang araw, nakakapaglaro na ako ng mga kaibigan ko at nagkaroon ng grupo ng malalapit na kaibigan. Kinuha ni nanay si Aim para maranasan ang mga aktibidad sa pagmamasid sa kalikasan. Parang gusto nilang alamin ang kinaroroonan ng lobo doon. Kaya nagpasya pa si Hana na pumunta dito para mag-apply. Nang walang tao sa paligid, pumunta siya sa kulungan ng lobo. Gusto niyang humingi ng payo rito. Gusto niyang malaman kung paano palakihin ang kanyang mga anak.
Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakatanggap ng sagot. Pero hindi siya sumuko. Naghahanda siyang magtrabaho dito habang nag-aaral ng kaalaman sa bundok. Pagkatapos ay bumalik at turuan si Aim. First time ko makita ng totoo. Sabi mo lobo, ganoon din ang itsura ni Papa. Hindi, mabuti yan. Bakit? Dahil sa tingin ko parang napakaisa. Gusto ko talagang makita si Dad. Tingin ko parang napakaisa. Gusto ko talagang makita si Dad. Sa oras na ito, nagbago din ang buhay paaralan ni Yuki. Bagamat siya ay isang babae, ang kanyang mga interes ay ganap na naiiba sa ibang mga batang babae. Kaya naman nagpasya siyang magbago. Nais niyang maging tulad ng isang batang babae. Matapos marinig ito, ginawan siya ng kanyang ina ng bagong damit. Para mas makapag-integrate siya sa grupo. Kung ikukumpara sa mabuti at tahimik na taon ni Yuki, hindi favorable ang landas ni Aim sa paaralan. Hindi ka mahanap ng bata. Binubuli din ng mga upperclassmen. Kailangang lumabas ang iyong kapatid na babae at protektahan ka. Lumipas ang oras sa isang kisap mata at nasa 3rd grade na si Aim. At naging dalaga na rin si Yuki. Sa klase niya, may bagong transfer student na nagngangalang Sohei. Sinira nito ang mapayapang buhay ng dalaga. May aso ba ang pamilya mo? Payapang buhay ng dalaga. May aso ba ang pamilya mo? Bakit kaya? Para akong amoy hayop palagi. Walang aso ang pamilya ko. Kakaiba talaga. Tingin ko rin siguro dahil sa pag-aalaga ng aso. Si Yuki, na orihinal na maliwanag at masayahin, ay nagsimulang magbago. Iniwasan ng dalaga ang bawat lugar kung nasaan si Sohei. Kahit ang mga kaibigan niya ay hindi maintindihan. Si Yuki lang ang nakakaalam ng dahilan. Natuklasan ni Sohei ang pagiging kakaiba ng dalaga. Akala niya hindi sinasadyang may nagawa siyang mali. Kaya gusto niyang mahanap ang babae at magpaliwanag ng malinaw. Pero ayaw siyang pansinin ni Yuki. Nagkaroon ng alitan ang dalawa. Sa gulo, hindi na siya nakatiis. Itinulak ng dalaga si Sohei sa lupa. Biglang umagos ang dugo. Oh my God, naging werewolf si Yuki. May malaking nangyari. Nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa paaralan, nagmadaling lumapit Yari. Nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa paaralan, nagmadaling lumapit si Hana. Nasugatan ang tenga ni Sohei. At laging tahimik si Yuki. Napakahirap para sa kanya na hikayatin ang kanyang anak na humingi ng tawad. Ngunit hindi sinasadya ng nanay ni Sohei na pabayaan ito ng ganoon. Agresibong tanong niya sa dalawa. Nahihirapang tapusin. Si Sohei ay nagsasalita sa oras na ito. Ang lobo ang nanakit sa akin. Isang lobo ang kumagit sa nasugatang bata. Sa sandaling lumabas ang mga salita, lahat ay natigilan. Buti na lang at hindi niya sinabi na werewolf si Yuki. Inakala ni nanay na siya ay nasugatan ng isang ligaw na aso. Kaya't natapos ang usapin ng mapayapa ng gabing iyon. Pero sobrang naaawa pa rin si Yuki sa sarili niya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Pasensya na po nanay. Okay lang, okay. Pasensya na po nanay. Okay lang, okay lang. Habang nagsasalita si Yuki, lalo siyang nalulungkot. Sa wakas ay napaiyak. Inalo ni Hana ang kanyang anak at iniuwi siya. Dahil dito, natuklasang palihim na sumisigaw si Sohei. Nang makita silang dalawa, tumalikod ang bata at tumakbo palayo. Iwanan mo na lang ang study materials para kay Yuki. Ito ang nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Sa mga sumunod na araw, araw-araw ay dumating si Sohei para bigyan siya ng mga gamit. Pero may mutual understanding ang dalawa na active silang umiiwas sa isa't isa. Sa wakas isang araw ay wala si Yuki sa bahay. Inanyayahan siya ni Hana sa bahay at tinanong ang kanyang pinsala sa araw na iyon. Sabi niya noong nasugatan siya ay nakakita siya ng lobo. Kaya walang kasalanan si Yuki. Tanong ulit ni Hana sa kanya. Ayaw mo ba sa mga lobo? Hindi ako galit sa mga lobo sa kanya. Ayaw mo ba sa mga lobo? Hindi ako galit sa mga lobo. Actually, ganun din siya. Kinabukasan ay umalis si Yuki sa bahay para pumasok sa paaralan. Ngunit bago pa siya makahakbang ay nakasalubong niya si Sohei. Gusto niyang makipagkasundo sa dalaga. Aktibo niyang tinanggal ang sugat at hinayla ang kamay nito. Kaya kinalimutan na ng dalawa ang nakaraan at sabay silang pumasok sa paaralan. Ang pagtingin sa likuran ng dalawang ina ay nakaramdam ng katiyakan. Tapos lumabas na din si Aim. Sinabi ng bata na pumunta sa bundok upang hanapin ang guro. Labis na curious si Hana kaya sinundan siya nito paakyat ng bundok. Sa puntong ito, napagtanto ko na ang guro ng aking anak ay talagang isang sorrow. Lagi nitong pinoprotektahan ang kagubatan.
Sa patnubay ng fox na si Aim, malayang tumakbo at tumalon sa kagubatan. Umakyat sa mga bangin sa pamamagitan ng mga parang at mga bangin sa pamamagitan ng mga parang at mga nakaraang talon. Nagpunta sila sa malalim na kagubatan upang pagmasdan ang lahat. Pagkatapos ay magpatuloy muli sa pagtakbo. Pagkatapos umakyat sa pinakamataas na tuktok, napagtanto ni Aim ang walang hanggang kagandahan ng kalikasan. Unti-unting nagbago ang bata, labis niyang hinanggad ang buhay sa kagubatan. Matuto ng maraming kaalaman tungkol sa malalalim na kagubatan. Pagtapak sa isang ganap na naiibang landas mula sa kanyang kapatid na babae. Gusto ni Yuki na mamuhay bilang tao. At gusto ni Aim na bumalik sa kalikasan. Sa huli, nag-away ang magkapatid. Ang dalawang taong nag-aaway ay hindi man lang nagdalawang isip na maging lobo para magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa wakas natapos din ang labanan. Puno ng sugat ang katawan ng magkapatid. Si nanay ang naglinis nitong magulong kwartong mag-isa. Malinaw na ang mga bata ay naging lahat ng hitsura na inaasahan ko. Pero bakit hindi pa rin siya mapalagay sa puso niya? Sa isang kisap mata, naabot ko na ang graduation age sa elementarya. Malakas ang ulan nitong mga araw na ito. Umuwi si Aim na mag-isa, malungkot at malungkot. Nasugatan pala ang guro ng bata. Marahil ay hindi na mabubuhay ng mas matagal. Kaya gusto ng bata na pumunta sa kagubatan upang ipagpatuloy ang kalooban ng kanyang guro. Ngunit kahit anong sabihin ng kanyang ina, hindi niya hahayaang bumalik ang bata sa kagubatan. Masakit lang ang maipagmamakaawa ko sa bata. Pansamantalang pumayag si Aim na walang kapangyarihan sa hiling ng kanyang ina. Kinabukasan ay maaliwalas at maaraw ang kalangitan. Nagmamadaling tumakbo si Yuki papuntang school. Bago umalis, tinawagan ulit siya ni Aim. Kung gusto mo ang iyong kapatid na babae, manatili sa iyong ina. Pero hindi pinansin ni Yuki at bitbit pa rin ang bag niya papuntang school. Napakabilis na napuno ito ng maitim na ulap. Nagbigay ng babala ang meteorological station na may paparating na bagyo. Si Aim at ang kanyang ina ay magkasamang gumawa ng depensa bago dumating ang bagyo. Nagpasya din ang paaralan na kanselahin kapag darating ang bagyo. Tawagan ang mga magulang para kunin ang mga estudyante. Palakas ng palakas ang ulan. Nakatanggap si nanay ng tawag sa telepono mula sa paaralan at papasok na sana sa paaralan para sunduin ang kapatid niya kasama si Aim. Ngunit sa sandaling lumingon siya, nawala ang bata nang walang bakas. Mabilis na hinabol ni Hana ang malakas na ulan sa kagubatan upang hanapin ang kanyang anak. Pero hinanap ko at hindi ko mahanap. Kung hindi ka mag-iingat, mahuhulog ka sa putikan. Sa oras na ito, may isang kuweba sa di kalayuan, kaya mabilis niya itong sinundan. Sinong mag-aakalang isa itong malaking brown na oso? Natakot siya at tumayo, hindi naglakas loob na kumilos. Mabuti na lang at hindi siya nito inatake, lumiko lang ito sa ibang direksyon at umalis. Hindi sumuko si Hana na hanapin ang kanyang anak, ngunit hindi nagtagal ay naubos ang kanyang lakas at ang daan ay maputik at mahirap lakarin. Hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog sa gilid ng bundok, kahit ang mahigpit na paghawak sa sanga ng puno ay walang silbi. Gamulong siya ng maraming beses at tuluyang nahulog sa ilalim ng tasa at nahimatay. Bumagsak ang ulan sa kanyang mukha. Sa kanyang malabong kamalayan, hindi siya nakaramdam ng lamig. Pero naramdaman kong umiiyak ang anak ko. Aim, giniginaw ka ba kaya nanginginig ka sa kung saan? Umiiyak ka ba dahil hindi ka makakauwi? Poprotektahan talaga kita, poprotektahan kita. Sa paaralan, pinanood ni Yuki ang pagbuhos ng ulan sa labas ng bintana. Parang nasabit ako nito. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi dumating ang ina ni Sohei para sunduin siya. Sinong mag-aakala na sasabihin niyang nag-asawa? Hindi niya maintindihan kung bakit hindi dumating ang ina ni Sohei para sunduin siya. Sinong mag-aakala na sasabihin niyang nag-asawa ulit ang kanyang ina at buntis? Sinabi rin niya na pagkatapos magkaroon ng isa pang anak, iiwan niya ito. Nakaramdam ng sobrang simpatiya si Yuki. Sinong mag-aakalang hindi man lang pinansin ni Sohei? Buong kumpiyansa niyang sinabi na kaya pa niyang mabuhay ng maayos sa kanyang sarili. Kung titignan ng kanyang ngiti, napakapait ng puso ni Yuki. Sobrang hinahangaan niya si Sohei. Kahit sabihin niya ang totoo, magiging kalmado pa rin siya at maluwag. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan kong itago ang sarili ko. Sa wakas, nakapagdesisyon na ang dalaga. Binuksan ng dalaga ang bintana para patakbuhin siya ng hangin at ulan. Kaya ang tanggayan ng umaalulong na hangin at ulan ang mga kurtina at buhok. Hindi na itinatago ng dalaga sa likod ng kurtina ang kanyang tunay na anyo. Magtunay na anyo. Magkaroon ng lakas ng loob na sabihin kung ano talaga ang gusto mong sabihin. Lagi kong iniisip na kailangan kong sabihin sa iyo.
Ang hindi pagsasabi nito ay sobrang miserable ang pakiramdam ko. Alam kong ikaw iyon. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang sikreto mo. Kaya hindi mo na kailangan pang umiyak. Naantig si Yuki at bumagsak ang mga luha na parang ulan. Pero hindi ganoon kasaya si nanay. Ang kanyang kamalayan ay umabot sa isang damuhan. Nasa harap niya ang likod ni Aim. Ngunit tumalikod siya at nag-transform sa itsura ng asawa. Mahigpit ang yakap ng dalawa. Siya ay lubusang nalubog sa panaginip na pakiramdam na ito. Hanggang sa binanggit ng kanyang asawa ang pangalan ni Aim ay napagtanto niyang hindi ito tama. Kaya mabilis akong tumalikod at tumawag. Aim, magiging okay din si Aim. Pero, don't worry, malaki na siya. Malaki na. Nahanap na nito ang mundong kinabibilangan. Tumawag. Aim, magiging okay din si Aim. Pero, don't worry, malaki na siya. Malaki na. Nahanap na nito ang mundong kinabibilangan. Pinili ni Aim na bumalik sa kalikasan. Niyakap ng bata ang kanyang ina at umuwi. Pagkatapos ay umalis nang hindi lumilingon. Kahit anong tawag sa iyo ni Hana. Ngunit hindi nagtagal ay naging lobo siya. Ito ang pagpipilian ng batang lalaki. Hindi mahalaga kung gaano kaayaw, kalimutan ang iyong sarili at tumakbo sa tuktok ng bundok. Tumakbo patungo sa kalayaan sa iyong puso. Si Aim sa tuktok ng bundok ay nagtaas ng ulo at nagpakawala ng mahabang alulong. Nanginginig ang lahat, maging ang araw ay tinawag niya. Tinatanggal ng liwanag ng araw ang lamig. Sa bawat patak ng luha ni Hana, may naaaninag na bahaghari. Pinipili ni Aim ang ligaw at kalayaan. Ngayon ay maaari na siyang bumitaw. Anak, mabuhay ka ng maayos. Maaari na siyang bumitaw. Anak, mabuhay ka ng maayos. Lahat ay kumikinang sa ilalim ng araw. Pagkatapos ng isang mabagyong gabi ay tila nabuhay muli ang lahat. Parang walang pagbabago ang lahat. Makalipas ang isang taon umalis si Yuki dito para simulan ang buhay sa dormitoryo. Naalala ni Hana ang 12 taon ng pagpapalaki sa kanyang mga anak. Palagi siyang masaya at ipinagmamalaki ito. Palagi siyang nandito habang tinitingnan ang litrato ng asawa. Amoy ang amoy na umiihip sa hangin. Naririnig ang mga alulong kung minsan ay nagmumula sa kagubatan. Ngayon siya ang naging pinakamasayang tao sa mundo. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung iisipin mong mabuti, ito ay nagsasalita lamang tungkol sa dakilang pagmamahal ng isang ina. Siyempre hindi lang yon. May mga pagtaas at pagbaba ng panahon. Doon nakasalalay ang katigasan ng mga kababaihan. May mga paghihirap sa buhay. May mga kagalakan at May mga paghihirap sa buhay. May mga kagalakan at kalungkutan ng kapanahunan. Nariyan ang init at pagkaalitin ng pamilya. May mga pagpipilian at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Siyempre, mayroon ding positibo at positibong saloobin sa buhay. Like and follow sabay-sabay nating